pag-aaral mismo ay biyaya na rin. Alam nila kung sino na ako, ano yung kalagayan ko. You're given a chance to change lives. Definitely ito yun yung galing kay Father James O'Brien na dating teacher sa Tenerife University. Si Father Obi ay isang addict sa basketball. Sa madalas na paglalaro niya sa basketball dito sa Coworkers May College, isa sa mga bigay sa kanya ng inspirasyon ay yung mga tinatawag natin Bullet Boys na sinasabi natin, ito yung bakit wala kayo sa eskwelahan. So sa kanilang pagpanayan, kwentuhan, doon niya natuklasan na ito pala mga taong ito ganito. So naisipan niya turuan to, dati mga piling-pili lang ng mga estudyante ni Father Obi. Pagkatapos hanggang sa naisip niya bakit hindi natin involve yung buong klase. Yun na, yung klase ng 4-H sa Barangka. So sabi nga natin, the rest is history. Mutual reinforcing. The acne helps the kid and the kid helps the acne. It's 50-50. It's not in any way acneans reaching out to Wawa like them. No. The acne, many of them say that they get as much or even more than they gave the kid. Kasi dati, nung grade 5 kami, grade 6, hindi pa malinaw sa amin, para sa amin, kung ang pag-aaral sa high school, kasunod na yugto lang ng buhay namin. Pero hindi namin alam na yung mismong pag-aaral pala sa mataas na paaralan ay magiging daan tungo sa pagbabago ng buhay. Noong una kasi, parang sikat na yung balita doon halimbawa sa Kalumpang Elementary School na pag grade 5 ka, kailangan nasa top 10 ka kasi kukunin ka ng TD. Tapos grade 5, tapos may pupuntang mga TD tutors, sa tuturuan kayo. Tapos para sa akin, masaya siya. Pero hindi ko alam yung seryosong mag-exam ka, tapos scholarship talaga siya. Tapos so, nung nag-exam ako, tapos nakapasa ako, syempre masayang-masaya kami. Hindi ko alam, Higher Horizon na pala yun. At isa sa mga nagtuturo, si Father Obi. Nag-handle siya ng mga bata. Hindi siya yung tipong teacher na mag-supervise lang. Tapos lahat ng estudyante niya, sila lang yung tuturo. Hindi. Si Father Obi, mag-handle siya ng isang klase at magtuturo siya ng English. Yan, sabi ko nga. Hindi. Kasi ano talaga yan, nagpapabago siya ng buhay. Parang parang hindi, every time mag-isip ako kung ano yung meron ako ngayon, feeling ko hindi posible kung hindi siya dumating sa buhay ko. Kasi nga, dreamless, walang So, tsaka tingin ko, ibinagsak niya yung mga walls. Ibang klase talaga si Father Ruby. So, talagang hindi sapat ang isang binong salamat. Talagang life-changing yung presence niya sa buhay ko. Yun, kumbaga, kasi mahirap kung extreme ang pinanggagalingan niya, yung napakadukha ka, tapos bigla kang ilulubog dito sa naiibang environment dito sa Ateneo. So mahirap mahirap yung coping, kumbaga. Ikaw mismo. Pangalawa,
yung sa classroom, sa adjustment, sino ba ang tatanggap sa kanya? Hindi siya makasurvive, hindi talaga siya makapasok. Kumbaga, hindi siya matanggap o tanggapin ng kinaroonan niya. Madalas. Nung first year ako, oo. Pero hindi siya yung marasta para, yung parang gamit lang yung salita. So parang kahit yung pambubuling yun, medyo negatibo. Ginawa ko siyang inspirasyon para lumakas ako ngayon at saka para mas umangat pa ako. So, nung dumating na yung grade 10 at grade 11, wala nang nambubuli sa akin dahil alam nila kung sino na ako at ano yung kalagayan. Siyempre una, mag-aral talaga ng mabuti. Tapos pag sinabing mag-aral ng mabuti para sa nanay ko tsaka sa tatay ko, hindi lang yung basta papasok ka lang sa school, tapos gagawa ka ng assignment, pero kailangan nasa top 10 ka, kailangan nasa honor ka. Tapos magtiis, yun talaga, magtiis kasi naalala ko nung elementary ako, kasama ko yung kapatid ko, naglalakad kami, papasok. So minsan wala kaming pera, pagpasok, naglalakad kami, tapos ang bigat ng bag namin, tatawid kami Marcos Highway, tapos papasok ka na walang baon. Yun yung mga kailangan mong tiisin. Kailangan mong bumili ng mga ibang gamit, wala kaming pambili, so hihingi kami sa mga magulang namin, pero alam din namin, wala rin silang maibibigay. Minsan nakakapagbigay si Father Obi, minsan may mga kuya din kami sa tulong-dunong, sila yung tumutulong din sa amin. At meron din kami mabubuting kaklase, sila yung nagbibigay din sa amin. Alam nila, dahil nakikita nila na mahirap kami, tumutulong din sila. So yun yung sabay mahirap, pero hindi nawawala ng mga sandali na mayroong grasya, mayroong biyaya, nagagaling sa kung saan-saan, minsan sa mga guro, minsan sa mga kamag-aral dito sa Ateneo High School. Yung mga dati kong gustong maabot sa buhay, ganun pa rin. Siguro ito lang yung naging paraan para mas mapadali o mas may direksyon yung pagtaka ko dun sa mga gusto kong kunin sa hinaharap. Ano talaga, talagang tumitimo sa isip. Alam mo yun, yung karanasan ng tulong din, tumitimo sa isip. At sobrang laki ng impact. Hindi ko nalilimutan yung pangalan niya. At, Eric Ocampo. So kayong mga kuya, akala niyo hindi kung bibisi-bisita lang kayo sa kanila every week na parang wala lang. Sa bata, parang, ang laking bagay nun na you're spending time with me, na pwedeng iba yung ginagawa mo, lalo na kapag meron kayong ginawang extra, na hindi ito yung within the class time, diba? Pasyal na lang sila, masaya na yan, memorable na yun, dala hanggang pagtanda. Ako hanggang ngayon, dala ko siya. Ako bilang abogado, alam ko hindi ko mararating yun kung wala akong mabuting pundasyon dito sa Ateneo High School. Pero yung hindi nakikitang pagbabago, yung mga pagbabago sa aking kalooban, halimbawa yung aking pagtanaw ng utang na loob sa aking mga magulang, sa aking mga guro, sa aking mga naging kuya, sa tulong-dunong, siyempre kay Father James O'Brien, at siyempre sa Ateneo. Hindi yun makikita, ngunit sa aking, lahat ng aking ginagawa, malinaw yon sa akin. Kasi malaki talaga yung pagpapasalamat ko. At kung hindi ako naging TD scholar, hindi ko rin alam kung nasan ako ngayon. Yun talaga, hindi ko alam, malabo. Namamanga sila na pwede pala, meron palang magagawa ang isang atenista sa mga duka. Ito pala mga dukang ito, nagkataon lang, ang pagkakaiba lang nila, wala silang pera. Pero kung isa, madalas, pareho lang tayo tao, pareho lang tayo may dunong. Kaya yung salitang dunong at saka yung tulong, pinaguna eh. Kaya na yun, yung may dunong, kailangan ng tulong. Yung tumutulong, dumudulong din. So, yun eh. Tapos you can change lives, and that changing is forever. Hindi siya yung after a while mawawala. Hindi. Talagang, I can assure you, we treasure that. As PD scholars, we treasure that. So great. Hi, Kuya Eric! Kumusta ka
I'm with Ate Neo. I never thought I could still see you. Sabi nila, tiyata nila, kailan yung last time that we saw each other? Sabi ko nung tutor ko siya. So that was, 35 years ago. Sige, kinukwento ko nga dito sa mga high school boys. Parang sabi ko, your kids will not forget you. Sabi ko, I remember when you picked us up, brought us to your home. Di ba? Kasi nga, talaga, parang, yun nga, nakaka-inspire for me to try harder. Yeah. So, that really affected me also. Oo. That's why I'm so happy talaga. Ako rin! And I didn't get the chance to thank you. Thank you so much. Thank you so much for all the help. Sobra. Compared to what you've done, that was really nothing. But I'm very proud of you. Thank you. Thank you. Alright. Sige. Salamat. Alright. One of the students wrote me, and he said to one of the 4A class, he said, "Well, I'm praying that you keep up Tulum Tulum, which is really God's work." I said, "That's right, it's God's work." Kay lawak ng iyong kapaligiran.